Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mo pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto rito. Ay isa po itong katanungan. Ang sabi niya rito ay ano ba ang pinakamagandang strategy para patuloy na kumikita sa pagtitrade ng cryptocurrencies? Kaya ayan. Yan po ang aking sasagutin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ano nga ba ang pinakamagandang strategy para patuloy na kumikita sa pagtitrade ng cryptocurrencies? Ayan, ang masasabi ko po rito ay depende po yan sa kung ano yung antas o yung level ng galing mo sa pagtitrade. Ayan, ikaw ba ay isang beginner o isa kang baguhan? Or medyo may nalalaman ka na sa pagtitrade? Or at least medyo at least may basic knowledge ka? Or or baka marunong ka na talagang mag-trade. Yun nga lang at hindi ka makahanap ng magandang strategy para sa'yo. Kaya marami po, napaka-general po yung kanyang tanong dito. Kaya unang-una ay depende kung saan ka nabibilang na kategorya. Ayan, beginner, yung nasa gitna, ano ba yung intermediate, or ayan, nasa medyo magaling ka na. Yun nga lang at gaya ng sinabi ko kanina ay nahihirapan kang maghanap ng strategy para sa'yo. Yan. Pero marunong ka namang mag-trade. Yun nga lang at yan, hindi mo pa rin ma-define yung tamang strategy para sa'yo. Kaya yan po yung mga posibleng kalagayan dito ni ka-crypto dito. Ngayon, ang masasabi ko rito kung isa ka pong baguhan, syempre, yung recommended ko na strategy rito sa pagtitrade ng cryptocurrency ay ang pagda-dollar cost averaging or DCA. Ito po yung strategy na kapag bumabagsak po ang market price ay bili lamang po tayo ng bili. Yan, yung simpleng strategy lamang po rito. Yan, yung iba, yung pinaka-basic na strategy po ng dollar cost averaging ay maski hindi mo pa tinitignan yung presyo, wala kang pakialam sa presyo, wala kang pakialam sa chart. Yan, mag-set ka lang ng schedule mo. Sabihin natin ay every Monday. Yan, saka every Monday. Basta pagsapit ng Monday ay nag-invest ka ng $10. Ayan, ganyan yung talagang pinaka-basic na strategy ng dollar cost averaging. Ayan, sa kada Monday, isa lamang po itong halimbawa. Sa kada Monday ay bumibili ka or nag-invest ka ng $10 sa paborito mong cryptocurrency. Kaya ganyan lamang po. At sa ganitong paraan, yung advantage po ng advantage po ng dollar cost averaging ay makakabili po tayo sa mababang presyo. Ayan, ito po yung talagang napakagandang strategy para sa mga baguhan. Yung mga lalong-lalo na yung talagang hindi pa gaanong marunong mag-trade or meron po kasing mga investor na ayan, kahit anong gawin nila ay talagang nahihirapan silang magkaroon ng kanilang sariling strategy o pag-aralan ang isang or gamitin ang isang komplikadong strategy. Kaya mas pinipili nilang mag-dollar cost average na lang. Kaya ang sinasabi ko po rito ay hindi porke napakasimple lang ng dollar cost averaging ay ibig sabihin ay yung mga baguhan lang gumagamit nito. Maging yung mga professional na rin, yung mga magagaling na at saka kilalang mga crypto analyst ay gumagamit na rin ng dollar cost averaging. Kaya dapat ay hindi po natin minamaliit ang pagda-dollar cost averaging na ito lamang ay para sa mga beginner, mga complete beginner. Yan. Sa katotohanan po ay marami pong gumagamit nito na mga professional, yan, mga successful na mga investor, yan, ang patuloy na gumagamit sa simpleng strategy na ito. Kaya yan po ang masasabi ko dito para kay ka-crypto kung isa ka pong baguhan. Yan, mag-dollar cost averaging ka muna. Ngayon ay habang nag-aaral ka, maghanap ka ng
Yan, pag-aralan mo yung pag-trade. Ngayon ay yung pinag-iisipan ko yung sinabi po niya rito na patuloy na kumikita sa pag-trading ng cryptocurrencies. Wala pong kapag meron po tayong strategy, yan ay hindi po, wala pong strategy na patuloy na laging nananalo. Yan naman po. Pero patuloy na kapag yung sa overall result nito or kabuuan ay at least kita naman yan or gain yung kanyang output. Ganyan po yung pagdating sa mga strategy. Yan, may mga strategy na talagang natatalo ka rin. Yan, nagkakamali rin yung mga prediction natin. Yan, yung ating analysis sa mga strategy na ito. Pero sa kabuuan ay mas malaki yung ating panalo. Sabihin natin ay nag-trade tayo ng 10 beses gamit ang ating isang strategy. Ngayon, yung ating strategy ay meron itong win rate na 6 out of 10. Ayan. Ay ibig sabihin ay yung ating strategy ay may kakayahan na tayo ay manalo ng 6 na beses sa 10 trades natin. Yan, magkakaroon lamang po tayo ng 4 na talo. Ganyan lamang po yan. Kapag ganyang strategy po yung meron tayo, ay ayan, napakaganda po yan. Kaya okay na po yan para sa akin yung 6 out of 10 na win rate. Kaya maski yung 5 out of 10 na win rate ay okay na rin po yan. Pwede pong maidaan yan sa risk reward ratio. Ayan, yung pwedeng madaan yan. Kaya ganyan po. Ngayon kung pag gusto mo namang matuto na mag-trade, yan, na mag-uumpisa ka pa lang na matuto, ay ganyan nga yung sinabi ko kanina, mag-dollar cost averaging ka muna habang pinag-aaralan mo ang pagtitrade sa cryptocurrencies. Umpisaan mo muna sa paglalagay sa mga support. Yan, pag-aralan mo yung paglalagay ng or pagpa-plot ng mga support at saka resistance line, yung mga patterns at saka yung mga basic indicators tulad ng mga moving averages. Ayan, mga moving averages, Fibonacci levels, yung mga RSIs, ayan, Bollinger Bands, ayan, yung mga common. Ayan. Tapos saka ka na lang maghanap ng medyo yung mga komplikadong indicators. Pero ayan, mag-umpisa ka muna sa mga basic. Ayan, kasi hindi po talaga mabilis na mapag-aralan ang pagti-trade. Yan, kailangan mo talagang maglaan ng oras dyan. Ngayon dito sa aking channel na ito ay pwede naman po kayong magtanong ng kahit na ano. Yan, meron po kayong hindi naiintindihan sa pagti-trade o kung ano yung kung meron kayong gustong itanong ay ayan, sasagutin natin dito basta magandang katanungan or magandang pag-usapan natin dito or nangangailangan ng pagpapaliwanag or kung kailangan na malaman ng lahat ay ayan, i-content ko po yan. Kaya ayan, medyo general po kasi yung tanong ni Ka-Crypto rito. Ayan, hindi natin alam kung ano yung kanyang level or yung antas na kanyang trading skills. Ayan, pero base po sa aking pag-unawa dito sa kanyang komento ay mukhang isa lamang po yata siguro siyang baguhan. Kaya yung aking suggestion sa kanya ay mag-dollar cost averaging ka na lang muna. Yan, dyan ka mag-umpisa sa strategy na yan. Yung pagda-dollar cost averaging ay talagang natatalo po tayo dyan. Yan, habang natatalo, bumabagsak yung presyo, natatalo tayo. Bili lamang tayo ng bili. Ayan, nag-i-incur po tayo ng loss. At basta wag po nating ibebenta yan. Bili lamang po tayo ng bili habang bumabagsak ang presyo nito. Ngayon kung pag tumataas na po ito ay saka dyan na po tayo mag-take opportunity or magkaroon ng decision kung magbebenta na tayo or magti-take profit na tayo. Kaya yan, ganyan yan lamang po yung masasabi ko rito para kay Ka-Crypto. Yan, bilang ang masasabi kong pinakamagandang strategy para sa mga baguhan ay ang pagda-dollar cost averaging. Kaya yan.
Ah, at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.